Kung nakakatuwa, kasama natin ulit si Binibining Angelica Ange Eleazar para pag-usapan at pag-aralan yung pagbabaybay at hindi pagbabaybay ng mga tungkol sa bilang, di ba? Good morning sa'yo! Good morning din po. Nakakatuwa kasi kailangan mapakinggan natin to para madagdagan yung ating kaalaman tungkol sa ating sariling wika. Ano ba ang dapat nating malaman tungkol sa pagbabaybay, Miss Ange? Ating tatalakayin po natin ngayon ay mula sa masinop o sa manual sa masinop na pagsulat ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kalimitan po kasi nagkakaroon tayo ng suliranin kung kailan ba binabaybay ang mga bilang at kung kailan ito isinusulat sa numeral na anyo. Una, sa pangkalahatang layunin, binabaybay ang bilang mula 0 hanggang 100. Halimbawa po, bumili si Mario ng 5 lapis. Okay. Makikita natin yung 5 ay binaybay ito. Dahil ito ay kabilang sa 0 hanggang 100. Isa pa pong halimbawa ay nagpagawa si Vanji ng 55 mesa. So ito binabaybay, meaning talagang ini-spell out, hindi lamang yung numero. Tama. Okay. Tama po. At tandaan po natin, may mga pagkakataon na kahit na ito ay 0 hanggang 100, ay isinusulat natin ito sa numeral na anyo. Halimbawa po sa ating ikalawang tuntunin, para naman sa mga publikasyon, babaybayin lamang ang isang bilang at isusulat naman sa numeral na anyo ang 10 paitaas. Halimbawa po nito, so kunyari sa mga balita natin, halimbawa sa mga balita, nagtalaga ng 3 reporter para sa pista ng Quiapo. Dahil ang 3 ay iisang dihito lamang o isang digit lamang, ito ay binabaybay. Okay. Ngunit sa isa pang halimbawa na mayroong 10, may 10 bangkay pa ang hindi natatagpuan mula sa lumubog na barko. Dahil ito ay 10 paitaas na, maaari na po natin itong isulat sa numeral. Tama po, numerical po. So ito ay una at pangalawang tuntunin na magtuturo sa atin nung tamang pagbabaybay. So kagaya nung binanggit mo, ay merong mga dapat sinusunod. Kasi kung hindi sinusunod, syempre, mali yun. Okay? So ano pa yung pwede? Ikatlo po, babaybayin ng buo kung hindi ginagamitan ng gitling ng ika o pang. Pagkatapos po ng ika o pang, kalimitan dinadagdagan natin yan ng gitling. Pero sa oras po, sa pagkakataon na hindi natin lalagyan ng gitling, kinakailangan na ibaybay natin. Halimbawa sa pangungusap na ang anak niya ang panlima sa klase o sa kanilang klase. Dahil hindi natin nilagyan, nakikita natin na binaybay natin yung panlima. Ngunit kung ilalagay o isusulat natin ito sa numeral na anyo, kinakailangan po natin itong lagyan ng gitling pagkatapos ng ika o ng pang. Halimbawa po sa pangungusap na si Thomas ay ika-10 sa kanilang klase. Para maalala natin, basta't anything na lumagpas sa 10, ganun ba yun? Ito ay pwede nang gawing numerical unless less than 10, that's when we spell out bilang kung ano yung spelling nun. Okay. At tatandaan din po natin, kapag may gitling, numerical po. Okay. Pero kung walang gitling, kinakailangan po nating baybayin. Ayun, oo. Kasi nga naman, para bang hindi tama na nilagyan mo ng gitling tapos lalagyan mo ng salita. Samantalang may gitling talaga kung numerical. Okay. Kasi ang layunin po natin dito ay magkaroon ng consistency, lalo na sa larang ng pagbabalita. Ika-4, sa usapin naman po ng salapi, babaybayin ang mga buong halaga hanggang 100. Halimbawa po, nagkakahalaga ang tsinelas ng 20 piso. Kung mapapansin po natin, dahil sakto ang halaga, 20 piso, kinakailangan po nating baybayin. Sa madaling sabi, kung hindi po sakto ang halaga, kung ito po ay may butal, kinakailangan po natin itong isulat sa numeral na anyo upang hindi magkaroon ng kalituhan dahil magiging mahaba po ang pagbabaybay. At saka hindi lang yun. Halimbawa, kung para maging eksakto, halimbawa, 20 pesos at 21 pesos. Diba? So, 21, hindi lamang ilalagay na 21 para bang medyo mahirap pati. Okay, sige. At tatandaan din po natin, sa pagkakataon na isusulat ang numerals na halaga, kinakailangan po nating lagyan ito ng puntong decimal o decimal point at mga zero. At dapat din po nating tandaan na ilagay ang simbolong PHP sa unahan nito. At yung peso sign, tama po, kung peso sign po. At PHP po, ang itinatakda na po natin ngayon na isinusulat ito sa malalaking titik. Hindi na po dati na malaki lang po yung unang titik. Ayun.
So, ang dami, no? Sana lahat itong ating pinag-uusapan ay naiintindihan at naaalala. Kasi maaring naiintindihan, nakalimutan naman. O kaya naman, alam naman pero hindi ginagamit. Ito ba, ilan ba itong mga tuntuning ito? Ito po, nandito na po tayo sa ikalima. Ano? Okay. Ikalima, kapag tumutukoy po sa batas, promulgasyon, ordinansa at iba pang katulad, maaari na po nating ibaybay o isulat sa numeral na anyo. Halimbawa po, nakikita po natin sa mga batas natin, Batas Republika bilang 994, halimbawa po, kaya Barangay Ordinance bilang 1. Hindi na po natin yan binabaybay pa. Sinusulat na po natin agad yan sa numeral na anyo. Para mga Republic Act, kung ano man yung numero na Tama yon. po. Tama. At ang ika-anim, Bilang panghuli po, uy, ika-anim. last but not the least. Opo. Okay. Isinusulat sa numero ang kumpletong oras na sinusundan ng mga inisyal na NU, ibig sabihin po ng umaga, Okay. NH ng hapon, at NG ng gabi. Halimbawa po yung 7NU, ibig sabihin po 7 ng umaga. Oo. Kaya naman po gitling 7 o'clock ng umaga. Parang ito yung counterpart ng 7 a.m. Tama po. So pagka 7 NU, Ng alas 7 ng umaga, ibig sabihin. Tama po. Ngunit kung ating ibabaybay, ikapito ng umaga, tulad po ng pinag-aralan natin kanina sa ikatlong tuntunin, na kinakailangan kapag walang gitling, nilalagyan natin o binabaybay natin to. Tulad po ng ating halimbawa na ikapito ng umaga. Ayun, tama, ikapito. Kasi alas 7, I think, Spanish ata yun. Kasi parang nasasanay tayo na pinagsasama-sama, pero ang tama ay ikapito ng umaga. At ikapito ng gabi, kung gabi. Opo. Ayun, naku, ang dami mong nai-share ulit. At baka meron ka pang gustong padagdag na para sa karagdagang matutuhan. Opo. Tandaan po natin, ang pagkakaroon ng wastong kaalaman kaugnay sa mga ganitong paksa ay higit na makatutulong, lalo na po sa mga tagapanood natin ng taong bahay, lalo na sa mga nagsusulat o gumagawa ng balita. Dahil ipinapakita po dito ang wasto at naiiwasan po natin ang kalituhan sa kung kailan ba binabaybay at kung kailan po isinusulat sa numeral na anyo. Ayan, napakaganda ng ating pinag-usapan at napakalaking tulong nito. Hindi lamang sa mga gumagawa ng balita, maging sa atin na binabalitaan. Opo. At sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig, malaking bagay na maging eksperto tayo. O sabi mo nga, maging dalubhasa sa sarili nating wika. Maraming salamat sa iyo, Binibining Ange Maraming Elazar. salamat din At sa uulitin, marami pa tayong karagdagang malalaman. Okay, magbabalik po ang taong bahay. Diyan lamang kayo.